Inayos ko ang mamahaling telang sutla sa balikat ng aking ina. Tinitiyak na walang kahit isang lukot ang kanyang kasuotan para sa gabing ito ng kanyang karangalan. Marahang hinahaplos ng aking mga daliri ang mamahaling burda ng kanyang Filipiniana. Ang bawat tahi ay binayaran ng aking sariling pawis at puyat mula sa pagpapatakbo ng aming panaderya. Ngunit sa ikatlong saglit ng aking marubdob na paglilingkod, bumasag sa katahimikan ng silid ang malamig na tinig ni Doña Imelda. Pirmahan mo na ang papel na ito, Teresa. Isalba mo ang iyong kapatid kung ayaw mong mamatay ako sa tindi ng kahihiyan na yung gabi. Inilapag ni Doña Imelda ang kanyang gintong rosaryo sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga butil nito na tumama sa salamin ay tila babala ng isang darating na hatol. Sa tabi niya, nakatayo si Gemma na may hawak na panyo. Mamasa-masa ang mga mata. Ngunit walang kahit isang patak ng tunay na luha ang umaagos sa kanyang mukha na kapala-palang may kolorete. "Yes, Teresa, pakiusap naman," singit ni Gemma, na ang boses ay puno ng panghinginig na halatang pinag-aralan. "Ikaw naman ang matalino rito. Ikaw ang may hawak ng pananalapi ng Panderosa. Madali mong maiiwasan ang investigasyon ng mga board members. Pero ako, kapag nalaman ng mga tao na ako ang kumuha ng pondo ng kooperatiba para sa aking mga utang sa kasino, masisira ang buhay ko. Nalayasan ako ng asawa ko at paano na ang mga bata? Gusto mo ba kaming mag-anak na magpalimos sa kalsada? Huwag kang maging maramot, Teresa," dugtong ni Doña Imelda habang itinutulak ang panulat sa aking tapat. "Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Sinong nagpatapos sa iyo sa kolehiyo nang mamatay ang iyong ama? Sinong nagbigay sa iyo ng pagkakataon na pangahalaan ang negosyo? Ngayong nangangailangan ang kapatid mo, oras na para ibalik mo ang lahat ng kabutihang tinanggap mo. Isang pirma mo lang, malilinis ang pangalan ng ating pamilya." Naramdaman ko ang marahang katok sa pinto ng VIP room. Ang tunog ng marahang pagkatok ng coordinator ng hotel ay nagpahiwatig ng pagmamadali ng coordinator. "Doña Imelda, Miss Gemma, magsisimula na po ang programa sa loob ng 5 minuto. Nakahanda na po ang mga mamamahayag at ang mga piling panauhin para sa inyong pagpasok." "Pumasok ka na, Gemma. Ihanda mo ang iyong sarili," utos ni Doña Imelda bago muling humarap sa aking direksyon ng may mas madilim na titig. "Huwag mong subukan na sirain ang gabing ito, Teresa. Kung hindi mo pipirmahan ang pag-amin na ito, tinitiyak ko sa iyo na hinding-hindi mo na muling makikita ang mga anak ni Gemma. At huwag na huwag mo akong tatawaging ina kailanman." Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa aking paligid. Tiningnan ko ang panulat na nasa aking kamay. Pagkatapos, ay ang muka ng aking ina na puno ng mapagkunwaring kabanalan habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Sa loob ng 10 taon, ako ang nagpapatakbo ng Panderosa. Ako ang nagbayad ng mga utang, nagpuyat sa init ng kusina, at sumalo sa lahat ng pagkakamali ni Gemma habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan at pumapalaot sa mga matataas na lipunan sa Maynila. Ngayong gabi, ang tanging gantimpala ko ay ang maging kambing na bibitayin para sa kasalanan ng iba upang mapanatili ang kanilang wad na dignidad. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking sistema, na nagpalamig sa aking puso at nagpatay sa huling natitirang alab ng aking bulag na pagmamahal sa kanila. Walang luha, walang galit na sigaw. Isang malalim at tahimik na kapayapaan ang lumukob sa aking pagkatao. "Sige, pirmahan ko." Bulong ko. Ang aking tinig ay patag at walang kahit anong emosyon na maaring kapitan ng kanilang manipulasyon. Ngumiti si Doña Imelda, isang ngiti ng tagumpay, na tila nakamit niya ang isa na namang himala mula sa kanyang mga dasal. Ngunit hindi niya napansin na sa ilalim ng makapal na folder, dahan-dahan kong inilabas ang kasunduan sa paglilipat ng trademark ng Panderosa sa aking bagong rehistradong korporasyon. Mabilis kong inilagay ang aking pirma sa huling linya, habang ang papel ng pag-amin sa kasalanan
ay nanatiling blanko sa ilalim ng aking kaliwang palad. Isinara ko ang folder at inabot ito kay Doña Imelda. Mabuti naman at natahuhan ka, sabi ni Doña Imelda, habang mabilis na kinukuha ang folder nang hindi man lamang tinitingnan ang loob nito. Gawin mo ang iyong tungkulin dito at huwag kang gagawa ng anumang eksena sa labas. Lumabas sila ng VIP room na tila mga reyna na nagwagi sa isang digmaan. Pagkaalis nila, tumayo ako at dahan-dahang inayos ang aking sariling kasuotan. Lumakad ako patungo sa hotel reception sa may lobby, malayo sa ingay ng ballroom kung saan naririnig ko na ang masigabong palakpakan ng mga panauhin para sa pagpasok ng aking pamilya. Magandang gabi, Ma'am Teresa. Bati ng receptionist na may paggalang. May kailangan po ba kayo? Gusto kong ipatigil ang kabuuan transaksyon ng credit card ko para sa gabing ito. Malamig kong pahayag habang inilalapag ang aking valid ID sa mesa. I-cancel mo ang lahat ng bayad para sa catering, sa dekorasyon at sa renta ng ballroom. I-freeze mo rin ang lahat ng karagdagang billing sa ilalim ng aking pangalan. Nagulat ang receptionist. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang mabilis na tinitingnan ang computer screen. Ngunit ma'am, halos kalahati pa lamang po ng kabuuang halaga ang nababayaran at ang balanse ay nakatagbang i-charge sa inyong card ngayong gabi. Kung ipapatigil ninyo ito, mapipilitan ang hotel na magpatupad ng emergency lockdown sa serbisyo. Gawin mo, seryoso kong sagot. Ang aking titig ay sapat na upang maputol ang anumang pag-aalinlangan ng empleyado. Iyan ang aking utos bilang nag-iisang may-ari ng account. Habang pinoproseso ng receptionist ang aking kahilingan, naglakad ako patungo sa likod ng ballroom, pumasok sa madilim na bahagi ng mezzanine kung saan matatanaw ko ang buong entablado. Sa gitna ng liwanag ng spotlight, nakatayo si Gemma. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti habang hawak ang mikroponyo. Ang gabi na ito ay hindi lamang para sa aking ina, deklara ni Gemma. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ito ay para sa aming pamilya na palaging tapat at marangal. Ngunit nakalulungkot isipin na may ilang tao, kahit nakadugo mo, na walang ibang ginawa kundi bahaan ng dumi ang aming pangalan. Ang aking kapatid na si Teresa, na binigyan namin ng pagkakataon na mamahala, ay napatunay ang nagnakaw sa pondo ng aming mga manggagawa upang ipasok sa sarili niyang bulsa. Nagsimumulang magbulong-bulungan ang mga panauhin. Narinig ko ang pamilyar na tinig ni Aling Marisol sa harap. Nakasalukuyang nakatutok ang kamera ng kanyang telepono sa entablado habang nagla-livestream. Grabe naman pala si Teresa, napakawalang hiya. Bulong ni Marisol sa kanyang mga manonood na mabilis na kumalat sa chatroom. Tumingin ako kay Doña Imelda na nakaupo sa gitnang mesa. Dahan-dahan tumatango at pinapanood ang pagdurog sa aking pagkatao nang may mukha ng isang nagdadalanghating santo. Sa tabi niya, nakatayo si Mateo, ang aking kasintahan, na may hawak na baso ng champagne, malamig na nakatingin sa akin mula sa malayo nang walang kahit anong balak na ipagtanggol ako. Sa eksaktong sandaling natapos si Gemma sa kanyang talumpate, natapos din ang huling transaksyon sa computer ng reception. Biglang namatay ang lahat ng malalaking ilaw sa loob ng ballroom. Ang maranyang musika na kanina pa tumutugtog ay biglang naputol, na pinalitan ng nakatutulig na katahimikan. Ang emergency lights lamang na may pulang kulay ang natira, na nagbigay ng isang nakatatakot na kapaligiran sa buong bulwagan. Anong nangyayari? Sigaw ni Gemma sa mikropono, ngunit ito ay patay na. Bakit walang kuryente? Pumasok ang manager ng hotel, kasama ang 3 malalaking lalaki na nakasuot ng barong. Sila ang mga pangunahing creditor at supplier ng harina na matagal nang inutangan ni Gemma, na palihim kong tinawagan bago magsimula ang gabi. Lumapit ang manager kay Doña Imelda at kay Gemma sa harap ng lahat ng mga bisita. Doña Imelda? Miss Gemma? Malakas na pahayag ng manager, sapat na upang marinig ng mga katabing mesa sa kabila ng kawalan ng mikropono. Na-decline po ang lahat ng card na nakakabit sa account ng inyong selebrasyon. Ang inyong kabuuang balanse na 2 milyong piso ay hindi pa nababayaran. Kasabay nito,
Ang mga masiselang panauhin na ito ay narito upang singilan kayo sa inyong mga nakabinbing utang na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ano? Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa tindi ng kahihiyang unti-unting lumalagap sa kanyang buong katawan. Nasaan si Teresa? Siya ang nag-ayos ng lahat ng ito. Tawagin niyo si Teresa! Umalis na po si Miss Teresa at ipinag-utos niya na huwag nang gamitin ang kanyang pangalan para sa any bayarin ng pamilyang ito. Sagot ng manager ng may formal ngunit malamig na tono. Nagsimulang magkagulo ang mga panuhin. Mabilis na lumabas ang ilan upang iwasan ang iskandalo. Habang si Aling Marisol ay patuloy na nakatutok ang kamera sa namumutlang muka ni Doña Imelda at sa nagpapanik na si Gemma na hinahawakan ng mga creditor sa braso. Ang kanilang wad na imperyo ng karangalan ay nagbago tungo sa isang madilim na bilangguan ng kahihiyan sa loob lamang ng ilang saglit. Naglakad ako patungo sa exit ng hotel. Ang aking mga hakbang ay banayad at may tiyak na direksyon. Hindi ko na kailanman kailangang lumingon pa upang makita ang kanilang pagbagsak. Ang gabi na ito ay hindi lamang ang pagtatapos ng aking sakripisyo, kundi ang pagsisimula ng isang digmaan na ako mismo ang nagdisenyo ng unang hakbang. Ang malamig at maputlang liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang pumasok sa mga bintanang kapis ng ancestral house ng mga Rosa. Ang marangyang sala na dati ay puno ng mga tropeo at larawan ng huwad na tagumpay ay tila naging isang abandonadong museo. Ang katahimikang ito ay biglang bumasag nang marinig ko ang malakas na pagtulak sa pinto sa unahan na sinundan ng mabibigat at mabilis na hakbang ng mga sapatos. Pumasok si Doña Imelda at si Gemma. Ang mamahaling lace na bestida ng aking ina ay may punit na salaylayan, at ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakaayos ay gulo-gulo na ngayon. Si Gemma naman ay halos hilahod na naglakad. Bit-bit ang kanyang mga sapatos na may mataas na takong na tila ba naging mabigat na pasanin matapos ang mahabang gabi ng pagtakbo sa mga nagagalit na creditor. Napatigil silang dalawa nang makita ako sa gitna ng sala. Nakatayo ako sa tabi ng aking 3 maleta, suot ang aking simpleng-simpleng kasuotan, at nakahanda na ang aking mga dokumento sa loob ng isang bag. Ang tuyong tunog ng pagsasara ng zipper ng aking huling maleta ay tila huling hudyat ng aking paglisan. Teresa! Ang boses ni Doña Imelda ay paos at basag, ngunit naroon pa rin ang pilit na awtoridad ng isang ina na sanay na sinusunod. Paano mo nagawang iwanan kami doon sa putikan? Pinahiya mo ang pamilya mo sa harap ng buong Maynila. Alam mo ba na muntik na kaming arestuhin ng mga pulis dahil sa ginawa mo? Walang hiya ka, Teresa, sigaw ni Gemma, habang inihahagis ang kanyang sapatos sa sahig na lumikha ng isang mapurol na tunog sa makapal na karpet. Gusto mo ba talagang makita kaming mamatay sa kahihiyan? Sinadya mo ito. Sinadya mong ipahiya si Mama para makuha mo ang lahat ng simpatya. Tumingin ako sa kanila nang walang kahit anong galit sa aking mga mata. Ang aking puso ay naging kasing tigas na ng semento pagkatapos ng gabing iyon sa hotel. Hindi ko kayo ipinahiya, Gemma. Ipinakita ko lamang sa buong mundo ang katotohanan na matagal ninyong itinago sa ilalim ng inyong mga mamahaling kasuotan. Ang kahihiyang nararamdaman ninyo ngayon ay ang utang ninyo sa sarili ninyong mga kasinungalingan. Namula sa galit si Doña Imelda. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga gintong singsing ay kuminang sa mahinang liwanag ng umaga. Inaasahan ko na sasampalin niya ako, ngunit sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at inalahad ito sa aking tapat. Naghihintay na abutin ko ito para sa tradisyonal na pagmamano. Humingi ka ng tawad sa akin, Teresa, utos ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Magmano ka sa akin at bawiin mo ang lahat ng sinabi mo sa media. Ako pa rin ang iyong ina. Walang anak na pinagpapala kapag naging suwael sa kanyang magulang. Isipin mo ang iyong utang na loob. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na nagluwal sa akin. Ngunit siya ring kamay na paulit-ulit na pumirma sa mga papel
na nagbenta sa aking danggal para lamang sa kapakanan ng aking kapatid. Dahan-dahan akong humakbang paurong, inilalagay ang aking mga kamay sa aking likuran. Tumingala ako at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Wala na po akong utang na loob na kailangang bayaran sa inyo sa pamamagitan ng aking sariling buhay. Malamig kong pahayag. Ang paggalang ay ibinibigay sa taong marunong rumespeto sa kanyang kapwa. At para sa akin, matagal nang natapos ang obligasyon ko bilang inyong anak. Walang hiya ka talaga! Galit na singit ni Gemma na lumapit sa akin nang may nanggagalit na mga hakbang. Huwag mong isipin na mananalo ka sa laban na ito. Ipapawalang bisa namin ang trademark transfer na yon. Sasabihin namin sa korte na dinaya mo si Mama habang wala siya sa tamang pag-iisip. Mula sa aking bag, dahan-dahan kong inilabas ang isang sertipikadong kopya ng kontrata ng paglilipat ng trademark ng Panderosa. Ipinakita ko ang huling pahina kung saan malinaw na nakalagay ang pirma ni Doña Imelda na may selyo ng notaryo publiko na may petsang 1 linggo bago ang naganap na tiyak na selebrasyon. Ito ay may pirma mo, Ma, at ito ay notaryado. Bago pa man ninyo naisip ang gumawa ng kasunduan na isakripisyo ako para sa mga utang ni Gemma. Paliwanag ko. Ang aking tinig ay matatag at walang panginginig. Hindi ito pandaraya, Gemma. Ito ay tinatawag na paghahanda. Alam ko na darating ang araw na ipagpapalit ninyo ako para sa inyong sariling kaligtasan. Kaya't bago ninyo pa man ako ibenta, binili ko na ang aking kalayaan. Nang hina si Doña Imelda at napaupo sa lumang sopa, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ang papel sa aking kamay. Napagtanto niya na ang anak, na akala niya ay kaya niyang manipulahin, ay mas matalino at mas mabilis kaysa sa kanyang mga plano. Bago kukuhanin ng aking mga maleta, kinuha ko ang aking mga susi ng kotse mula sa aking bag at marahan itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay tila huling tuldok sa aming ugnayan. Iyan ang susi ng kotse ko, sabi ko habang nakatingin kay Gemma. Ibinili ko yan gamit ang sarili kong pera mula sa aking mga porsyento sa pagpapatakbo ng panaderya. Ngunit palagi mo namang ginagamit ng walang paalam, Gemma. Ngayong araw, sayo na yan. Huling regalo ko sa'yo bago ako maglakad palabas ng pintong ito. Binuhat ko ang aking 2 maleta at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay tila pag-aalis ng mabigat na pasanin na matagal nang nagpabigat sa aking mga balikat. Nang makarating ako sa may gate ng bakuran, napatigil ako nang makita ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng kalsada. Si Mateo. Nakatayo siya doon, bahagyang nakatago sa dilim ng umaga, may hawak na telepono sa kanyang tainga at mukhang seryoso ang pakikipag-usap. Hindi niya ako napansin dahil abala siya sa pagsasalita ng mahina, ngunit may diin. Oo, attorney. Hawak na namin ang orihinal na dokumento ng pananalapi. Bulong ni Mateo, na narinig ko dahil sa katahimikan ng paligid. Maari na nating isampa ang kaso ng qualified theft laban kay Teresa sa lalong madaling panahon. Tiyakin mo na hinding-hindi siya makakakuha ng piyansa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lalaking nangako na mamahalin ako sa hirap at ginhawa ay kasalukuyan ng naghuhukay ng aking sariling libingan kasabwat ang aking pamilya. Hindi ko siya tinawag. Sa halip ay tahimik akong nagpatuloy sa paglalakad patungo sa dulo ng kalsada upang mag-abang ng taxi. Pumara ako ng isang dumarating na taxi at dahan-dahang inilagay ang aking mga maleta sa compartment nito. Ngunit bago ko pa man maisara ang pinto ng kotse, isang lalaki na nakasuot ng simpleng jacket ang mabilis na lumapit sa akin at humarang sa aking daan. Miss Teresa Rosa? Tanong ng lalaki, habang may hawak na isang puting sobre. Oo, ako nga. Sagot ko ng may pag-iingat. Mayroon po akong opisyal na sapina mula sa korte para sa inyo. Malamig na pahayag ng lalaki habang iniaabot ang sobre sa aking kamay. Kayo po ay opisyal na kinakasuhan ng qualified theft ng inyong pamilya. Tiningnan ko ang puting sobre na hawak ko. Ang aking kamay ay hindi nang inginig.
Bagus ay lalong humigpit ang aking hawak dito. Sa di kalayuan, dahan-dahang narinig ang tunog ng sirang kampana ng kalapit na kapilya na tumutunog para sa unang misa ng umaga. Ang tunog nito ay tila basag at nagbabadya ng isang madilim at walang awang labanan na parating. Ang tahimik na cafe sa Eastwood ay napupuno ng mababang huni ng musika at amoy ng bagong giling na kape. Sa sulok na bahagi, nakaupo ako habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa labas ng salaming bintana. Dumating si Mateo, nagmamadali. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pekeng pag-aalala na matagal ko nang natutunang basahin. Teresa, salamat sa Diyos at ligtas ka, bungad ni Mateo habang mabilis na naupo sa aking tapat. Inabot niya ang aking kamay, ngunit hinayaan ko lamang siyang hawakan ito nang walang kahit anong tugon. Ang kanyang palad ay tila tuyong kahoy na walang buhay. Masisira ang ulo ko sa pag-aalala sa iyo mula pa kagabi. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Alam mo ba na labis na nagagalit si Doña Imelda at si Gemma? Alam ko, patag kong sagot, habang dahan-dahang binabawi ang aking kamay upang abutin ang aking baso ng malamig na tsaa. Kakarating lang sa akin ng supina para sa kasong qualified theft na yung umaga. Iyon lang ang sinasabi ko. Mariing bulong ni Mateo habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin upang magmukhang mas tapat. Gemma and your mother are going too far, Teresa. Nababaliw na sila dahil sa kahihiyan. Ngunit huwag kang mag-alala. Narito ako upang tulungan ka. May paraan pa upang maayos ito. Ibigay mo sa akin ang USB drive na naglalaman ng audit report ng Panderosa. Ako na ang magtatago niyon sa aking safe sa opisina. Kapag nakuha ng mga pulis o ng abogado ni Gemma ang USB na yan sa iyo, hinding-hindi ka na makakaahon sa kaso. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito na kasalukuyang nangangako ng kaligtasan ay ang parehong tao na narinig kong nakikipagsabuatan sa aking pamilya sa telepono kanina lamang. Ang kanyang mga salita ng pag-ibig ay tila lason na binalot sa matamis na asukal. Nasa bag ko ang USB, bulong ko habang dahan-dahang binubuksan ang zipper ng aking bag na nasa ibabaw ng upuan sa aking tabi. Naglalaman yun ng lahat ng patunay ng pagnanakaw ni Gemma sa loob ng 5 taon. Kung mawawala yon, wala na akong depensa. Kaya nga kailangan kong itago iyon para sa'yo, aking mahal. Pilit ng ngiti ni Mateo, ang kanyang mga mata ay naglalakbay patungo sa bahagyang nakabukas kong bag. Ipagkatiwala mo sa akin ang lahat. Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon at aalis tayo sa bansang ito. Iiwanan natin ang magulo mong pamilya. Sandali lang, Mateo. Pupunta lang ako sa banyo upang maghugas ng aking muha. Medyo sumasakit ang ulo ko sa pagod. Sabi ko habang tumatayo, iniwan ang aking bag na bahagyang nakabukas sa ibabaw ng upuan. Habang naglalakad ako patungo sa pasilyo ng banyo, napatigil ako sa may sulok kung saan may nakasabit na malaking salamin. Mula sa aking posisyon, malinaw kong nakita ang mabilis na paggalaw ng mga kamay ni Mateo. Tumingin siya sa paligid bago mabilis na isinilid ang kanyang mga daliri sa loob ng aking bag. Kinuha niya ang pilak na USB drive at mabilis na isinilid ito sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Isang mapagtagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Habang inaayos niya ang kanyang upo, hindi niya alam na ang USB na iyon ay naglalaman ng mga pekeng dokumento ng pananalapi na sadyang binago ng aking auditor. Ang mga nakasaad doon ay magpapatunay na si Gemma ay may mas malaki pang nakatagong utang at direktang nag-uugnay kay Mateo bilang kasabwat sa pagpapatakbo ng mga ilegal na pondo. Kinagat niya ang aking pain ng buong buo. Dahan-dahan akong bumalik sa mesa, nagpapanggap na walang anuman akong napansin. Naupo ako at numiti ng bahagya sa kanya. Teresa, may biglang tumawag sa akin mula sa aking opisina tungkol sa isang urgent na kliyente, sabi ni Mateo, habang mabilis na tumatayo at inaayos ang kanyang coat. Hinawakan niya ang aking balikat, isang hawak na puno ng pagmamadali. Kailangan ko munang umalis, ngunit huwag kang mag-alala, ligtas na ang lahat na yon.
Tatawagan kita mamayang gabi, okay? I love you. Sige, mag-ingat ka, sagot ko. Nang makalabas si Mateo ng kafe, dahan-dahan kong tiningnan ang aking kanang kamay. Hinawakan ko ang aking engagement ring, ang sing-sing na ibinigay niya sa akin na may pangakong walang hanggan. Tinanggal ko ito mula sa aking daliri at walang pag-aalinlangang, inilagay ito sa loob ng aking baso ng malamig na tsaa. Ang mahinang tunog ng metal na pumasok sa baso ay sumabay sa marahang paglubog ng sing-sing sa ilalim ng mga natutunaw na yelo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking totoong auditor na si Mr. Santos. Santos, ihanda mo na ang totoong audit report ng Panderosa. Utos ko sa kabilang linya. Ipadala mo na agad ang orihinal na kopya sa aking email at sa pinagkakatiwalaang opisina ng korte. Nakuha na ni Mateo ang pen. Masusunod po, Ma'am Teresa, sagot ng auditor. Ngunit ma'am, paano nalaman ni Mateo ang tungkol sa USB drive? Meron po ba tayong kasama sa opisina na nagbigay ng impormasyon sa kanya? Napatigil ako. Tama si Santos. Paano nalaman ni Mateo ang tungkol sa USB drive gayong kaming dalawa? Lamang ng aking auditor ang nakakaalam nito. May isang tao sa loob ng aking bilog na naglalaro sa dalawang panig. Bago ko pa mahanap ang sagot, biglang nakatanggap ako ng tawag mula sa aking pinagkakatiwalaang head staff sa main branch ng Panderosa na si Maria. Ang kanyang boses ay puno ng takot at panginginig. Ma'am Teresa, tulong po! Sigaw ni Maria sa kabilang linya. Nandito po si Miss Gemma at Doña Imelda, kasama ang mga lokal na pulis. Ipinapapadlak po nila ang buong gusali at kinukuha ang lahat ng ating mga gamit at makina. May hawak silang utos ng korte para sa pansamantalang pag-freeze ng ating operasyon. Napatitig ako sa aking baso habang marahang natutunaw ang natitirang yelo sa loob nito. Ang dahan-dahang paggalaw ng yelo na lumika ng mahinang tunog sa salamin ay sumisimbolo sa tuluyang pagkawala ng huling hibla ng aking pasensya. Ang langit ay binalot ng makakapal na kulay abong ulap, habang ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumasa sa semento ng Maynila. Nakatayo ako sa ilalim ng maliit na bubong ng main branch ng Panderosa. Pinapanood ang aking kapatid na si Gemma na may hawak na makapal na papel habang dinidikit ito sa salaming pinto ng aking tindahan gamit ang pandikit. Sa tabi niya, may hawak na payong ang kanyang assistant, habang ang dalawang lokal na pulis ay nakatayo sa likod upang magbigay ng suporta. Teresa, tumingin ta sa paligid mo! Humalahak si Gemma. Ang kanyang boses ay nanginghibabaw sa ingay ng patak ng ulan sa kalsada. Wala ka ng kampanya ngayon! Gumuhuna ang lahat ng pinaghirapan mo. Akala mo ba ay napakatalino mo na matapos mo kaming ipahiya sa hotel? Ngayong araw, ang batas na ang mismong magpapasara sa panaderya mo. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking mga kamay ay nakatiklop sa aking dibdib, habang malamig ko siyang pinagmamasdan. Tumingin ako sa kanya na, tila ba nakatingin sa isang bata na nagwawala sa kalsada dahil hindi nakuha ang gusto nito? Walang galit sa aking mukha, walang takot, at ang katahimikang iyon ang lalong nagpasingas ng kanyang galit. Bakit ganyan ka makatingin? Sigaw ni Gemma, na lumapit sa akin habang hinahawakan ang kanyang basang buhok. Dapat ay umiiyak ka ngayon. Dapat ay lumuluhod ka sa akin at kay Mama upang makiusap na huwag kang ipakulong. Hawak na namin ang USB drive, Teresa. Ibinigay ito sa amin ni Mateo kanina lang. Alam na namin ang lahat ng sikreto mo. Tapos ka na. Tapos na nga ba, Gemma? Tanong ko. Ang aking tinig ay mababa, ngunit may bigat na nagpatigil sa kanyang tawa. Suriin mo muna ang mga papel na hawak mo bago ka magdiwang. Dahil baka sa huli, ang sarili mo palang hatol ang kasalukuyan mong idinidikit sa pinto ng aking tindahan. Huwag ka nang magmayabang! Singit ng isang boses mula sa likod. Si Doña Imelda ay dahan-dahang bumaba mula sa isang nakaparadang sasakyan sa tabi. May hawak na payong habang marahang naglalakad patungo sa amin. Teresa,
Pinalaki kita ngunit naging ahas ka. Ngayong araw, ibabalik ko lamang sa'yo ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Ang pan de rosa ay pagmamay-ari ko. At hinding-hindi ko hahayaan na ang isang suwal na anak ang makinabang dito. Bago pa man makasagot si Doña Imelda sa aking titig, ang banayad na pagtigil ng isang makintab at itim na sasakyan sa gilid ng kalsada ay kumuha sa aming atensyon. Ang pinto nito ay dahan-dahang bumukas at isang lalaki na nakasuot ng mamahaling gray na suit ang bumaba, si Attorney Rafael. Hawak ang isang itim na payong. Lumapit si Rafael sa aming direksyon nang may mga hakbang na puno ng kumpiyansa. Ipinakita niya ang kanyang opisyal na ID sa mga nagulat na pulis. Magandang hapon sa inyo. Pormal na bati ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na nagpatahimik kay Gemma. Ako si Attorney Rafael, ang bagong legal counsel ni Miss Teresa Rosa. Gusto ko lamang ipaalala sa inyo na ang ginagawa ninyong pagpapalayas at pagpadlock sa tindahang ito ay isang malaking paglabag sa batas. Anong paglabag sa batas? Singhal ni Gemma, habang itinuturo ang papel sa pinto. May hawak kaming temporary restraining order mula sa korte upang i-freeze ang operasyon ng Pan de Rosa. Ang nakasaad sa inyong order ay para sa holding company ni Doña Imelda. Sagot ni Rafael habang iniaabot ang isang folder sa pulis. Ngunit ang main branch na ito at ang trademark ng Pan de Rosa ay opisyal nang inilipat sa bagong korporasyon ni Miss Teresa bago pa man mag-apply ang inyong pamilya para sa restraining order. Kung ipagpapatuloy ninyo ang pagpadlock sa tindahang ito, maaari ko kayong kasuhan ng grave coercion, trespass, at seryosong pagkasira ng pribadong ari-arian. Napatitig ang pulis sa dokumentong inabot ni Rafael, tumingin sa kanyang kasamahan, at dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga kagamitan. Ma'am, sabi ng pulis kay Doña Imelda, mukhang hindi po sakop ng ating order ang tindahang ito. Hindi po kami maaring makialam dito. Ano? Pero binayaran ko kayo! Sigaw ni Gemma sa galit, na agad na tinakpan ni Doña Imelda ang bibig ng kanyang anak, upang hindi marinig ng mga mamamahayag na maaaring nanonood. Ang mukha ni Gemma ay nawalan ng kulay, habang si Doña Imelda ay napatitig kay Rafael nang may matinding takot at pagtataka. Inilapat ni Rafael ang kanyang payong sa aking tapat upang takpan ako mula sa malakas na ulan. Teresa, dinala ko ang sasakyan ko. Sumabay ka na sa akin upang maiwasan ang ulan. Alok niya nang may banayad na tinig. Tiningnan ko ang hawakan ng payong na hawak niya. Dahan-dahan kong itinapat ang aking kanang kamay dito at kinuha ang hawakan mula sa kanyang pagkahahawak upang hawakan ito ng mag-isa. Salamat, attorney. Ngunit kaya kong hawakan ang sarili kong proteksyon. Kaya ko rin maglakad ng mag-isa. Sagot ko habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Gusto kong malaman niya na kahit na tinatanggap ko ang kanyang tulong sa batas, hinding-hindi ko hahayaan ang aking sarili na maging dependent sa kahit sinong lalaki muli. Sumakay ako sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Nang maupo si Rafael sa driver's seat at simula ng pagtakbo ng sasakyan, nanatili akong tahimik. Ngunit ang aking isip ay puno ng mga tanong. Paano nalaman ni Rafael ang tungkol sa pag-atake ni Gemma sa main branch, gayong hindi ko naman siya tinawagan? May iba pa ba siyang pinagkukunan ng impormasyon na hindi ko alam? Hahanapin ko sana ang aking telepono sa aking bag nang biglang mahulog ang aking tingin sa ibaba ng windshield, malapit sa dashboard ng sasakyan. Doon, bahagyang nakatago sa ilalim ng ilang papel, ay isang luma at kupas na larawan. Namilog ang aking mga mata nang makilala ko ang lalaki sa larawan. Iyon ang aking yumaong ama, si Don Roberto Rosa, na may kasamang isang magandang batang babae na nakangiti sa kanyang tabi. Isang babaeng hinding-hindi ko makakalimutan dahil sa pagkakahawig nito kay Rafael. Ang malalakas na patak ng ulan na tumatama sa salamin ng windshield ay lumikha ng isang mabilis at walang humpay na ritmo, na tila ba sumasabay sa mabilis na pagtibok ng aking puso sa pagtuklas ng isang bagong lihim na maaring sumira sa lahat. Ang modernong opisina ni Rafael sa Bonifacio Global City ay puno ng malalamig na kulay ng gray at asul,
Pinaliligiran ng malalaking salamin na nagpapakita ng mga nagtataasang gusali ng lungsod. Ang atmosfera rito ay kabaligtaran ng mainit at tradisyonal na ancestral house ng aking pamilya. Isang lugar na walang puwang para sa emosyon, kundi para lamang sa malamig na lohika at transaksyon. Inilatag ni Rafael ang ilang makakapal na folder sa ibabaw ng kanyang makintab na lamesa. Ang kasong qualified theft na isinampa ng pamilya mo ay walang sapat na batayan, Teresa. Simula niya, habang inaayos ang kanyang salamin. I've already checked the bank records of Panderosa for the last 3 years. Malinaw na si Gemma ang pumipirma sa mga kahina-hinalang withdrawal, at hindi ikaw. Madali nating mapapawalang bisa ang reklamo sa lalong madaling panahon. Salamat, attorney. Sagot ko habang nakaupo ng tuwid. Ngunit napansin ko na mas interesado ka sa pagsira sa reputasyon ng aking ina kaysa sa pagliligtas lamang sa akin sa kulungan. Sa bawat dokumento na inihahanda mo, palagi mong isinasama ang mga persona na ari-arya ni Doña Imelda na maari nating isequester kapag nanalo tayo. Tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit may kakaibang ningning ng determinasyon. We are not just defending you, Teresa. We are launching a counterattack. Ang iyong ina at si Gemma ay kailangang magbayad sa lahat ng kahihiyang ibinigay nila sa iyo. Kapag natapos ang laban na ito, sisiguraduhin ko na wala kahit isang sentimo ang maiiwan sa pangalan ng pamilya mo upang magamit nila laban sa iyo muli. Gusto mo lang ba akong tulungan, Rafael? O may iba ka pang gustong sirain? Direktang tanong ko, habang inalalagay ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Nakita ko ang larawan ng aking yumaong ama sa dashboard ng sasakyan mo. Hindi ka lamang isang abogado na kumuha ng kaso ko dahil sa katarungan. May personal kang atraso sa pamilya ko. Ngumiti si Rafael, isang ngiti na tila binalot ng porselana. Gwapo, ngunit walang kahit anong init ng buhay. I simply hate hypocrisy, Teresa. At ang iyong ina ay ang perpektong kahulugan ng pagkukunyari sa lipunang ito. Huwag mong alalahanin ang aking motibo. Ang mahalaga ay pareho tayo ng patutunguhan. Inabot niya sa akin ang isang mamahaling pluma upang pirmahan ko ang counter affidavit. Nag-abutin ko ang panulat, nagkadikit ang dulo ng aming mga daliri. Isang bahagyang kuryente ng kaba ang dumaan sa aking sistema. Ngunit mabilis ko itong pinatay. Agad kong iniwas ang aking kamay, kinuha ang pluma mula sa kanyang pagkakahawak ng may katatagan at pinanatili ang propesyonal na distansya na matagal ko nang binuo laban sa kahit sinong lalaki. Salamat, sabi ko nang may malamig na tinig habang mabilis na inilalagay ang aking pirma sa papel. Pagkatapos ng aming pulong, lumabas ako ng kanyang opisina, ngunit hindi ako umuwi sa aking, pansamantalang matutuluyan. Sa loob ng aking sasakyan, tinawagan ko si Lucas, ang aking pinagkakatiwalaang private investigator na binayaran ko gamit ang aking personal na ipon. Lucas, hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Attorney Rafael. Utos ko sa kabilang linya. Gusto kong malaman ang pangalan ng kanyang ina at ang ugnayan nito sa aking yumaong ama, si Don Roberto Rosa. 30 taon na ang nakalilipas. Gawin mo ito ng mabilis at tahimik. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa sala ng aking pansamantalang apartment, narinig ko ang mahinang tunog ng pagdating ng mensahe sa aking laptop. Isang secure na file mula kay Lucas ang dumating sa aking email. Dahan-dahan ko itong binuksan. Namilog ang aking mga mata sa aking nabasa. Ang ina ni Rafael ay si Victoria Santos, ang dating personal na sekretaryo ng aking ama. 30 taon na ang nakalilipas. Si Victoria ay biglang nawala matapos siyang hayagang akusahan ni Doña Imelda ng pagnanakaw ng mga alahas ng pamilya. Isang pamilyar na paraan ng scapegoating na ginamit din nila sa akin. Ang kahihiyang iyon ang nagtaboy kay Victoria sa kahirapan hanggang sa mamatay ito ng may sakit. Si Rafael ay hindi lamang abogado. Siya ang kapatid ko sa ama, ang anak ng babaeng sinira ng aking ina. At ako ay kasulukuyan niyang ginagamit bilang pinakamatalas na palaso upang tamaan ang puso ng pamilyang nagtapon sa kanila sa putikan.
Bago ko pa man matapos ang aking pag-iisip tungkol sa katotohanan ito, isang marahang tunog ng alerto mula sa aking telepono ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Isang mensahe mula sa aking bangko ang lumabas sa screen. Isang tao ang kasalukuyang nagtatangkang mag-withdraw ng pera mula sa trust fund account na aking itinabi para sa pag-aaral ng aking mga pamangkin, ang mga anak ni Gemma na sina Aya at ang kanyang kapatid. Ang nagtatangka ay gumamit ng isang huwad na pirma ko upang makuha ang 3 milyong piso na natitira sa pondo. Ang malamig na asul na liwanag ng screen ng aking laptop ay sumalamin sa aking mukha na nagpapakita ng mga digital na larawan ng aking mga inosenteng pamangkin. Ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang at handa na silang sunugin pati ang hinaharap ng sarili nilang mga anak para lamang sa salapi. Ang gabi ay malamig. Ngunit ang hangin sa tapat ng ancestral house ng mga Rosa ay tila ba nagniningas sa tindi ng tsismis. Nakatayo si Aling Marisol sa kalsada. Hawak ang kanyang telepono sa ibabaw ng isang tripod habang nagla-livestream. Pinaliligiran siya ng mga kapitbahay na nagbubulong-bulungan. Ang kanilang mga tuyong bulong ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin sa dilim. Ayan na nga po mga kamarites! Masiglang daldal ni Marisol sa harap ng kanyang kamera, na may higit sa 50,000 manonood sa buong bansa. Nandito po tayo sa tapat ng bahay ng mga Rosa. Ang balita po natin ngayong gabi ay ang tungkol sa walang utang na loob na anak na si Teresa, na nagnakaw sa sariling pamilya at ngayon ay nagtatangkang sulsulan ang mga pulis upang palayasin ang kanyang sariling ina at kapatid sa kanilang tahanan. Ang banayad na paghinto ng aking sasakyan sa gilid ng kalsada ay nagpatigil sa daldal ni Marisol. Bumaba ako mula sa driver's seat, hawak ang isang makapal na binder ng mga dokumento. Ang aking mga hakbang ay mabagal, banayad, ngunit may bigat na napatabi sa mga kapitbahay na kanina pa nagbubulong-bulungan. Diretso akong naglakad patungo sa tapat ng kamera ni Marisol. Tiningnan ko ang screen ng kanyang telepono, kung saan mabilis na umaagos ang mga negatibong komento mula sa mga manonood. Mga salitang tulad ng salot sa pamilya, makasalanan, at mamatay ka na. Walang kahit isang panghinginig sa aking mukha. Magandang gabi sa inyong lahat na nanonood. Malamig kumbate, ang aking tinig ay formal at malinaw na narinig sa livestream. Marisol, dahil labis kang interesado sa pananalapi ng aming pamilya, bakit hindi natin ipakita sa iyong mga manonood ang totoong mga numero? Ma'am Teresa, nagtatanong lang naman po ang mga tao. Nauutal na sagot ni Marisol, habang bahagyang iniaatras ang kanyang tripod sa takot sa aking kalmado, ngunit mapanganib na presensya. Inilapit ko ang aking binder sa tapat ng lens ng kanyang kamera. Dahan-dahan kong binuksan ang bawat pahina. Ipinapakita ang mga sertipikadong resibo ng bangko na naglalaman ng aking mga buwanang bayad para sa kuryente, tubig, at buwis ng ancestral house na ito sa loob ng 10 taon. Ito ang mga resibo ng buwanang sustento na ipinapadala ko kay Doña Imelda. Basa ko sa bawat dokumento, ang aking boses ay walang panginginig. Ito naman ang kabuuang bayad sa operasyon sa puso ng aking ina, na nagkakahalaga ng 1 milyong piso na ako lamang ang nagbayad habang si Gemma ay nasa bakasyon sa Singapore. At ito, inalapit ko ang isang papel ng korte. Ang mga kasunduan sa pagbabayad ng utang ni Gemma sa mga kasino at supplier na ako rin ang tumubos gamit ang sarili kong ipon. Natahimik si Marisol. Sa screen ng livestream, biglang nagbago ang daloy ng mga komento. Ang mga tao ay nagsimulang mag-atubili. Hala, baligtad pala ang kwento. Si Teresa palang bumubuhay sa kanila. At napakasungit naman ng kapatid at ina niya ay mabilis na lumitaw sa chatroom. Nagsimulang magpawis si Marisol. Ang kanyang kamay na humahawak sa tripod ay nanginginig na ngayon sa takot na makasuhan ng cyber libel matapos kong ipakita ang mga opisyal na patunay sa harap ng kanyang libong manonood. Tiningnan ko si Marisol sa mga mata. Napansin ko ang isang hibla ng kanyang nakatabing na buhok na basa ng pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay
Inilagay ang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tainga sa isang banayad, ngunit nakatatakot na paraan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng entablado upang linisin ang aking pangalan, Marisol. Bulong ko sa kanya nang may malamig na ngiti na nagpatindig ng kanyang balahibo. Habang pinapanood ko ang screen ng livestream, napansin ko ang isang hindi kilalang account na may blankong larawan na biglang nag-donate ng napakalaking halaga sa platform ni Marisol. Ang tanging layunin ng donasyong ito ay upang panatilihing trending at nasa tuktok ng algorithm ng bansa ang kasalukuyang livestream na ito. May isang tao sa likod ng screen na gumagawa ng paraan upang mas madami pang tao ang makakita sa kahihiyan ng aking pamilya. Si Rafael. Bago ko pa matapos ang aking pagsusuri, isang matinis at hysterical na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi mula sa itaas. Napaanghat ang tingin ng lahat, kasama ang kamera ni Marisol. Sa balkonahe ng ikalawang palapag na ancestral house, nakatayo si Doña Imelda. Suot niya ang kanyang madilim na damit pantulog, habang ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baso na naglalaman ng isang madilim at nakalalasong likido. "Teresa!" sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong kalsada. Puno ng theatrics na nakasanayan niyang gawin sa harap ng mga tao. Kung hindi mo uurong ang kaso ng trademark at kung hindi mo ibabalik ang pan de rosas sa amin, iinumin ko ito. Papasukuin kita ngayong gabi sa harap ng buong Pilipinas. Ikaw ang papatay sa iyong sariling ina. Ang matitinis na sigaw ng takot mula sa mga kapitbahay ay mabilis na sumunod, na lumikha ng isang malaking kaguluhan sa makitid na kalsada, habang ang kamera ng livestream ay kasalukuyang nakatutok sa nagaganap na eksena ng pagbabanta ng buhay. Ang amoy ng gamot at ang matapang na amoy ng chemical ay humahalo sa hangin sa loob ng sala ng aming ancestral house. Matapos ang matinding sigawan sa labas, dali-dali akong umakyat patungo sa ikalawang palapag, habang ang mga kapitbahay ay nagtutulak sa pintuan na tila mga langgam na nag-aabang ng isang sakuna. Pagpasok ko sa loob, naabutan ko si Doña Imelda na nakatayo pa rin sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang baso ng maitim na likido ay nananatiling mahigpit sa kanyang pagkakahawak. Si Gemma ay nakaluhod sa sahig, humahagulgol habang nakayakap sa paa ng aking ina. Nagpapanggap na nagmamakaawa. "Teresa, huwag kang lalapit!" sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng kanyang galit at pagtatanghal. Ang tanging paraan upang manatiling buo ang pamilyang ito ay ang iyong pagsuko. Kapag uminom ako nito, ikaw ang tatanggap ng sumpa ng buong sambayanan. Ikaw ang magiging anak na pumatay sa kanyang ina para lamang sa tinapay at pera. Hindi ako huminto sa paglakad. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay lumilika ng isang tunog na parang huling paghatol. Tumigil ako ng sapat na lapit upang makita ko ang bawat detalye ng kanyang muka, ang bawat linya ng kanyang kaplastikan, ang bawat patak ng pawis na nagpapakita ng kanyang takot sa mismong kamatayan na kanyang ginagamit bilang sandata. "Uminom ka, ma," sagot ko ng may malamig at patag na tinig. Ang aking mga mata ay nakapako sa baso sa kanyang kamay. "Kung yan ang sa tingin mo ay maglilinis ng iyong dangal, hindi kita pipigilan. Ngunit alalahanin mo, ang susunod na headline ay hindi tungkol sa aking kasamaan, kundi tungkol sa lahat ng utang na hindi mo nabayaran at ang lahat ng panluloko mo sa mga tao sa loob ng mahabang panahon." Napatigil si Doña Imelda. Inaasahan niya marahil ang pagluhod ko, ang pagyakap ko sa kanyang mga binti, o ang paghingi ko ng tawad sa harap ng mga nanonood sa livestream. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng walang kahit anong takot na mawala siya. Dahan-dahan akong lumapit at kinuha ang kanyang kaliwang kamay. Ang kamay na nagtatago ng isang bagay sa loob ng manggas ng kanyang damit. Hinila ko ang kanyang manggas at nakita ko ang isang maliit na susi na nakatali sa isang pilak na tanikala. Iyon ang susi ng safety deposit box na matagal ko nang hinahanap.
Ang rosaryo mo ay walang krus, ma. Bulong ko habang kinukuha ang susi mula sa kanyang pagkahahawak. Ang krus ay pinalitan mo ng susi na ito dahil alam mong ito ang tanging bagay na may halaga sa iyong buhay. Ang iyong pananampalataya ay nakabasil lamang sa kung ano ang maari mong makuha at itago. Sa aking pagkuha sa susi, biglang nabitawan ni Doña Imelda ang baso. Ang maitim na likido ay tumalsik sa sahig, lumikha ng mansa na parang sugat sa puting marmol. Hindi yun lason. Yon ay matapang na serbesa na hinaluan lamang ng itim na tintura upang magmukhang lason. Isa lamang itong malaking palabas. Napaupo si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nawala sa kanyang lalamunan. Nang makita niya ang kanyang lihim na nabuksan. Ang mga kapitbahay na nasa pintuan ay napatigil sa pagbubulong-bulungan nang makita ang basag na baso at ang tunay na kulay ng aking ina. Ikaw, bulong ni Doña Imelda, habang pilit na humahawak sa aking laylayan. Wala kang utang na loob. Pinalaki kita. Pinalaki ninyo ako upang maging kagamitan. Sagot ko habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mga daliri mula sa aking damit. Pinalaki ninyo ako para maging tagabayad sa inyong mga kasalanan. Ngunit ngayong gabi, ang obligasyong iyon ay natapos na. Lumabas ako ng silid ng hindi lumilingon. Sa aking pagbaba ng hagdan, naramdaman ko ang lamig ng susi sa loob ng aking palad. Paglabas ko ng pintuan, ang kalsada ay puno na ng mga pulis at ng sasakyan ni Rafael. Nakatayo siya sa tabi ng aking sasakyan, nakatingin sa balkonahe kung saan naiwan ang aking pamilya na nilamon ng kanilang sariling kahihiyan. Nang makalapit ako, tuwirang tinanong ko siya. Ikaw ba ang anak ni Victoria? Ang babaeng sinira ng aking ina noong bata pa tayo? Hindi sumagot si Rafael. Ngunit ang kanyang titig ay naging kasing lalim ng dagat. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi mula sa aking kamay, tiningnan ito, at ibinalik sa akin ng may malamig na paggalang. Ang sagot sa tanong mo ay nasa loob ng safety deposit box, na bubuksan ng susi niyan, Teresa. At doon mo rin malalaman kung bakit mo kailangang mag-ingat sa akin. Sumakay ako sa aking sasakyan. At habang mabilis akong lumalayo sa bahay na iyon, tiningnan ko sa rear view mirror ang ancestral house. Ang ilaw sa balkonahe ay namamatay na, tila isang bituin na unti-unting nilalamon ng dilim. Ang malamig na hangin sa labas ng lungsod ay humahampas sa bintana ng sasakyan, habang tinatahak namin ni Rafael ang daan patungo sa isang liblib na eskinita sa lumang distrito ng Binondo. Ang bawat pagliko ng manibela ay tila isang paghakbang palapit sa isang nakatagong katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang mga luma at nagbabakbakang pintura ng mga gusali sa aming paligid. Dahil ang lahat ng mga sagot sa iyong mga katanungan ay hindi matatagpuan sa mga dokumento ng korte. Tugon ni Rafael nang hindi inaalis ang kanyang paningin sa kalsada. Matatagpuan sila sa mga alaala ng mga taong pinatahimik ng iyong ina. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali na nagsisilbing bodega ng mga tela. Pagbaba namin, sinalubong kami ng katahimikan na tila ba may kinatatakutang nakatago sa bawat sulok. Pagpasok namin sa loob, itinuro ni Rafael ang isang lumang opisina sa dulo ng pasilyo. Doon, nakaupo ang isang matandang lalaki na dati ay nagsilbing katiwala ng aming negosyo noong buhay pa ang aking ama. Don Roberto, simulang sabi ng matandang lalaki nang makita ako. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkilala. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ama. Ang paraan ng iyong pagtindig, ang iyong mga mata, tila bumalik ang nakaraan. Sino si Victoria? Diretso kong tanong, habang inilalapit ang aking sarili sa mesa. Ano ang kinalaman niya sa aking ama? At bakit niyo hinaya ang sirain siya ng aking ina? Bumuntong hininga ang matanda, at dahan-dahang naglabas ng isang lumang notebook mula sa kanyang drawer. Si Victoria ay hindi lamang sekretaryo. Siya ang tunay na katuwang ng iyong ama sa pagtatatag ng Panderosa. Nang malaman ni Doña Imelda ang tungkol sa ugnayan ng iyong ama at ni Victoria,
ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sirain ang pangalan ng babae. Ninakaw niya ang mga alahas, itinanim sa gamit ni Victoria, at pinalabas na magnanakaw ito upang maitaboy siya palayo. At si Rafael? Tanong ko, habang ang aking tingin ay dahan-dahang lumipat sa abogado na tahimik na nakatayo sa aking tabi. Si Rafael ang anak ng pagmamahala nila, sagot ng matanda. Ngunit nang mamatay si Victoria, dahil sa sakit na dulot ng labis na stress at kahirapan, ang iyong ama, sa kanyang huling hininga, ay nag-iwan ng isang liham at pondo para sa pag-aaral ng bata. Ang perang iyon ang ginamit ni Rafael upang maging isang abogado. Ang kanyang buong buhay ay inalay niya sa isang layunin, ang mabawi ang lahat ng ipinagkait sa kanyang ina. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Si Rafael ay hindi lamang isang estrangero. Siya ay isang sugat na hindi kailanman naghilom sa kasaysayan ng aming pamilya. Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lalim ng kanyang pait, ang isang buhay na itinayo sa ibabaw ng mga guho ng pagkakanulo. Kaya ba ako ang ginamit mo? Tanong ko sa kanya. Ang aking boses ay puno ng pait. Dahil alam mong ako ang pinakamabisang sandata upang sirain ang pamilyang ito mula sa loob? Sa simula, oo. Tapat na sagot ni Rafael. Ngunit habang nakikita kitang lumalaban ng mag-isa, habang pinapanood kitang tumindig sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa sa iyo, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Ang parehong tapang. Ang parehong pot. Teresa, hindi kita ginagamit. Inililitas kita mula sa pamilyang unti-unting kumakain sa iyong kaluluwa. Bago pa man ako makasagot, isang mabilis na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Mabilis na lumapit si Rafael sa pinto at sumilip sa maliit na siwang. Teresa, kailangan nating umalis dito. Nandito na sila. Sa aming paglabas ng gusali, sinalubong kami ng mga tauhan ni Mateo. Hindi sila mga pulis. Sila ay mga bayarang lalaki na armado at handang gumamit ng dahas. Sa gitna ng maulap na gabi, nakita ko si Mateo na lumabas mula sa isang itim na van. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan na hindi ko kailanman nakita noong kami ay magkasintahan pa. Ibigay mo sa akin ang USB at ang susing hawak mo, Teresa! Sigaw ni Mateo, habang itinutok ang isang bagay na bakal sa aming direksyon. Akala mo ba ay matatalo mo kami? Wala kang kalaban-laban dito. Hindi ako natakot. Sa halip, hinawakan ko ang aking bag kung saan nakatago ang USB na aking ginamit bilang pen. Tumingin ako kay Rafael at sa isang mabilis na pagkilos, nagkasundo kami sa isang layunin. Handa na ang aming trap. Hindi kami tatakas. Hihintayin namin silang lumapit hanggang sa mabitag namin sila sa kanilang sariling kasakiman. Mateo, sigaw ko habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Ang aking boses ay walang pang-inginig. Ang kasakiman mo ang magiging huling pahina ng iyong kwento. Ang malamig na simoy ng gabi ay humahampas sa aking mukha. Ngunit ang init ng galit sa mga mata ni Mateo ay mas matindi. Nakatayo siya sa gitna ng eskinita. Ang bakal na hawak niya ay kumikislap sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste. Sa kanyang paligid, 3 lalaking armado ang dahan-dahang lumalapit sa amin ni Rafael. Ang bawat hakbang nila ay lumilika ng mabigat na tunog sa basang semento. Ibigay mo sa akin ang USB at ang susi, Teresa. Ulit ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kawalan ng pasensya. Hindi na kita mahal. Hindi na kita kailangan. Ang kailangan ko lang ay ang pera at ang kumpanya. Ibigay mo na para matapos na ang lahat ng ito nang wala nang masaktan. Nanatili akong kalmado. Tiningnan ko ang bawat isa sa mga lalaki. Alam ko na ang kanilang layunin ay hindi lamang makuha ang gamit, kundi ang tuluyan na akong burahin sa eksena. Ngunit sa aking bulsa, mahigpit ang hawak ko sa isang maliit na device. Isang remote na nakakabit sa security system ng buong warehouse na ito na inayos ko kasama si Mr. Santos bago pa man kami pumunta rito. Mateo, akala mo ba ay napakababa ng tingin ko sa'yo?
Tanong ko, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya nang hindi umaatras. Matalga ko ng alam na ikaw ang nagtatraidor sa akin. Ang lahat ng impormasong ibinigay mo kay Gemma ay bahagi lamang ng plano upang ilabas ang lahat ng inyong mga illegal na transaksyon sa harap ng maraming saksi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Bahagyang nag-alinlangan ang kanyang tindig. Ang USB na nakuha mo sa cafe? Numiti ako ng bahagya. Iyon ay isang tracking device na nakakonekta sa server ng mga pulis. Sa sandaling, buksan mo ang file na iyon, otomatikong ipadadala ang iyong lokasyon at ang lahat ng recording ng ating pag-uusap sa buong gabi. Biglang tumunog ang isang malakas na sirena mula sa malayo, mabilis na lumalapit sa aming direksyon. Ang mga ilaw ng sasakyan ng mga otoridad ay nagsimulang magliwanag sa dulo ng eskinita, nagpapasilip ng matitingkad na asul at pulang ilaw sa aming paligid. "Niloko mo ako!" sigaw ni Mateo habang mabilis na lumingon sa kanyang mga kasama. "Tatakbo na tayo! Ngayon din!" Ngunit huli na ang lahat. Mula sa mga anino sa paligid, lumabas ang mga tauhan ng NBI na kanina pa nakabantay sa loob ng bodega. Mabilis nilang pinalibutan ang mga lalaki ni Mateo. Walang kahit isang putok. Walang kahit isang gulo. Ang kanilang mga baril ay nakatutok na sa mga braso ng mga armado. Si Mateo ay natulala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Habang dahan-dahang itinatapon ang bakal na hawak niya sa sahig. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang malakas na pagbagsak ng lahat ng kanyang mga pangarap. Lumapit ako kay Mateo habang ang mga ahente ay pinupusasa na ang kanyang mga kamay. Hinawakan ko ang kanyang baba, pinilit ko siyang tumingin sa aking mga mata sa huling pagkakataon. "Akala mo ba ay madali akong maluloko, Mateo? Ang pag-ibig na inaalay ko sa iyo ay totoo, ngunit ang pagtitiwala ko ay may hangganan. At ang hangganan na yon ay ang sandaling pinili mong maging kaaway ng aking prinsipyo." Tumalikod ako at iniwan siya sa gitna ng ulan, habang ang mga ahente ng gobyerno ay hinihila siya patungo sa kanilang sasakyan. Ramdam ko ang paghinga ng maluwag ni Rafael sa aking tabi. "Matalino ang iyong plano, Teresa," bulong ni Rafael, habang pinagmamasta namin ang paglayo ng mga sasakyan ng pulis. Ngunit hindi pa natin tapos ang laban. Ang pondo ng mga bata, ang 3 milyong piso na ninakaw ni Gemma gamit ang iyong pirma, ay hindi na natin mababawi kung hindi natin mapipilit si Gemma na umamin sa korte. "Alam ko," sagot ko habang tinitingnan ng aking mga kamay na kanina ay nanginginig sa kaba, ngunit na yon ay matatag na muli. Ang susunod nating hakbang ay hindi na sa labas ng kumpanya. Papasok tayo mismo sa loob ng Panderosa at sisiguraduhin kong wala na silang matatagwan pa. Bago pa man kami makasakay sa sasakyan, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa yaya ni Naaya. "Ma'am Teresa, ang mga bata! Kinuha sila ng mga tao ni Doña Imelda mula sa eskwelahan. Sabi nila, kung hindi ko raw ibibigay ang mga bata, hindi nila ibabalik ang pondo ng kumpanya sa inyo." Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o negosyo. Ang paggamit sa mga inosenteng bata bilang panakot ay isang linyang hindi ko kailanman papayayang tawirin nila. Tumingin ako kay Rafael. Ang aming mga mata ay nagtagpo ng may iisang layunin. "Rafael, ihanda mo ang lahat. Hindi na tayo makikipaglaro sa kanila. Oras na para wakasan ang kanilang maling kapangyarihan." Habang sumasakay kami sa sasakyan, ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naghuhudyat ng isang mas malakas na bagyo. Ang ancestral house ng mga Rosa ay magiging saksi sa huling yugto ng aking pagbawi sa lahat ng sa akin. Ang aking kumpanya, ang aking dangal, at ang kaligtasan ng mga bata. Ang pintuan ng ancestral house ng mga Rosa ay bumukas ng malakas. Isang tunog na tila bumasag sa mahabang katahimikan ng gabi. Pagpasok ko, ang bahay na dati ay simbolo ng aming marangyang pamumuhay ay tila isang lugar ng lamayan. Ang amoy ng kandila at mamahaling pabango ay humalo sa hangin na nagbibigay ng isang nakakasulasok na atmosfera. Nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng sala,
nakasuot ng itim na damit na tila isang reyna ng kadiliman. Sa kanyang tabi, nakaupo si Gemma na may mga matang puno ng pagtataka at takot, habang ang dalawang bata, sina Aya at ang kanyang kapatid, ay nakaupo sa isang silya sa sulok, mukhang pagod at natatakot. "Teresa?" Panyumula ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamalaki. "Akala mo ba ay madali mo akong matatalo? Habi lamang sa iyong mga dokumento at sa iyong bagong abogado? Hindi mo pa rin nakukuha ang punto. Hanggat hawak ko ang buhay ng mga batang ito, ako pa rin ang may kontrol sa iyong mga susunod na hakbang." Hindi ako tumingin sa mga bata upang hindi sila lalong matakot. Tumingin lamang ako ng diretso kay Doña Imelda. Ang paggamit sa mga bata ay isang linyang hindi mo dapat tinawid, Ina. Ang pagkakamali mo ay inakala mong mahal ko ang pera kaysa sa pamilya. Ngunit ngayon, ang pagmamamatalo sa kanila ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Dahan-dahan kong inilabas ang isang dokumento mula sa aking bag. Hindi ito tungkol sa pananalapi, kundi isang kopya ng report mula sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, na nagdedeklara kay Doña Imelda at Gemma na hindi karapat-dapat na maging guardian ng mga bata dahil sa kanilang kasaysayan ng pang-aabuso at paggamit sa mga ito bilang pain sa krimen. "Tumawag na ako sa mga otoridad bago pa man ako pumasok dito," dagdag ko. "Ang mga pulis ay nasa labas na ng gate. Ang pagkidnap na ginawa ninyo sa mga bata ay sapat na dahilan upang maikulong kayo ng habang buhay." Biglang nagbago ang mukha ni Doña Imelda. Ang kanyang pananatiling matatag ay biglang naglaho, napalitan ng isang pagtatangka na lumapit sa akin ng may pagmamakaawa. "Teresa, wag naman. Pamilya tayo. Maari nating ayusin ito. Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan at ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng kontrol sa kumpanya. Ibigay mo na sa akin ang lahat." Lumapit ako kay Aya at sa kanyang kapatid. Hinaplos ko ang kanilang mga buhok ng may pagmamahal. "Aya, halika na. Aalis na tayo rito." Bulong ko sa kanila. Ang mga bata ay tumakbo sa aking mga bisig. Ang kanilang yakap ay tila isang depensa laban sa madilim na nakaraan ng bahay na ito. Habang inilalabas ko ang mga bata, nakita ko si Rafael sa may pinto. Pinapanood ang lahat ng mangyayari. Hindi siya nakialam, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga na hindi ko inaasahan. "Teresa, ang mga pulis ay naghihintay na sa labas upang kunin ang mga sospek," sabi ni Rafael nang makalabas na kami. Paglabas namin ng gate, sinalubong kami ng mga nag-aabang na mamamahayag at ng mga tauhan ng DSWD. Ang bawat flash ng camera ay tila isang matalim na ilaw na nagbubunyag sa bawat kasinungalingan ni Doña Imelda at Gemma. Nakita ko ang mukha ni Gemma na nakatago sa likod ng kanyang mga kamay habang siya ay isinasakay sa patrol car. Ang kanyang dating karangyaan ay tuluyan ng nilamon ng kahihiyan. Naiwan si Doña Imelda sa balkonahe, nag-iisa, habang ang mga otoridad ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya upang ipatupad ang batas. Ang bawat hakbang ng mga opisyal ay tila isang tambol ng hustisya na matagal nang hinihintay. Sumakay ako sa sasakyan kasama ang mga bata. Nang tumingin ako sa rearview mirror, nakita ko ang ancestral house na unti-unting lumiliit sa aking paningin. Ang bahay na iyon, na dati ay aking pinaglingkuran ng may buong katapatan, ay isa na lamang naguho ng mga maling desisyon at kasakiman. "Saan tayo pupunta, Tita Teresa?" Tanong ni Aya nang may mahinang boses habang nakatingin sa labas ng bintana. "Sa lugar kung saan walang kahit sino ang maaring manakit sa ating muli, Aya." Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. "Magsisimula tayo ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa anino ng panderosa." Habang papalayo kami, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Wala na ang mga utang, wala na ang mga manipulasyon, at wala na ang mga taong pilit na humihila sa akin pababa. Ang tanging natitira ay ang aking kalayaan at ang kinabukasan ng mga batang ito na aking itataguyod ng may buong pagmamahal. Ang hangin sa loob ng ICU
ay mabigat at puno ng amoy ng antiseptic. Sa gitna ng puting kwartong ito, nakahiga si Doña Imelda. Ang mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan ay tila mga baging na sumasakal sa natitirang hininga ng kanyang mapagmataas na buhay. Si Gemma ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot sa hinaharap na wala na ang kanilang yaman. Nang makita nila ako, ang mga mata ni Gemma ay nanlaki. Teresa, huwag mong sabihin kinuha mo na ang lahat sa amin. At na yon ay pupunta ka pa rito para pagtawanan kami? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa gilid ng kama kung saan nakahiga ang aking ina. Kahit sa kanyang mahinang estado, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Tila may natitira pang lakas upang manakit sa pamamagitan ng kanyang mga tingin. Teresa. Bulong ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay paos at putol-putol. Huwag mong hayaang mabulok sa kulungan ang kapatid mo. Ibigay mo sa kanya ang natitirang share. Pakiusap, anak. Utang na loob. Tinitigan ko siya ng matagal. Maging sa huling yugto ng kanyang buhay, hindi pa rin niya nakikita ang maling ginawa niya. Para sa kanya, ang lahat ay tungkol pa rin sa pagliligtas sa kanyang paboritong anak, kahit na sa presyo ng aking sariling buhay at tanggal. Ma, ang utang na loob ay hindi isang blankong tseke na maari ninyong i-encash habang buhay. Sagot ko ng may kalmadong tono na tila yelo sa lamig. Ang katarungan ay hindi nabibili ng pakiusap o ng mga luha. Ang panderosa ay hindi na panderosa. Binawi ko na ang lahat ng mga ari-arian upang bayaran ang mga taong inyong niloko. At ang natitirang bahagi ay ililipat ko sa mga foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Biglang huminga ng malalim si Doña Imelda, tila gulat sa aking mga narinig. Si Gemma naman ay tumayo at akmang susugod sa akin, ngunit pinigilan siya ng isang lalaki na pumasok sa kwarto. Si Rafael. Sapat na, Gemma, wika ni Rafael. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong silid. Ang lahat ng pirma na kailangan para sa pagsasara ng kumpanya at paglipat ng mga ari-arian ay inihanda na. Pirmahan mo na ang dokumento ng pagpapalaya sa lahat ng claims. O haharapin mo ang kasong estafa na higit na mabigat. Inabot ko kay Gemma ang dokumento. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng hawakan niya ang pluma. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ngunit si Doña Imelda ay nakapikit na. Tila pagod na sa kanyang sariling mga kasinungalingan. Sa huli, walang ibang pagpipilian si Gemma kundi ang lumagda. Tapos na ang lahat, bulong ko habang kinukuha ang dokumento. Sa aking paglabas ng ospital, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Ang bawat hakbang ko palabas ay tila pag-alis ng isang malaking tinik sa aking dibdib. Wala na ang pot, wala na ang pagnanais na manakit. Ang tanging natitira ay isang malinis na slate, isang bagong simula. Bago ako tuluyang makasakay sa sasakyan, tumingin ako sa aking paligid. Naroon ang mga mamamahayag sa labas, ngunit hindi ko na sila inintindi. Inilabas ko ang gintong singsing ng pamilya na nakuha ko mula sa aking ina. Ang simbolo ng lahat ng aming pagdurusa. Dahan-dahan ko itong inilagay sa basurahan malapit sa pasukan ng ospital. Hindi ko na kailangan ng singsing upang patunayan kung sino ako. Hindi ko na kailangan ng apelidong Rosa upang maging matagumpay. Teresa, tawag ni Rafael mula sa aking likuran. Aalis na ba talaga kayo? Tumanggu ako. Oo, Rafael. Davao ang aming destinasyon. Doon, magtatayo tayo ng panaderya na ang layunin ay hindi kumita ng milyon, kundi magpakain ng mga taong tunay na nangangailangan. Gusto mong sumama? O dito ka pa rin sa Maynila? Nakakulong sa iyong nakaraan? Tiningnan ako ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumambot. Sa unang pagkakataon, hindi na siyang abugadong tila porselana ang puso. Marahil, pagkatapos kong ayusin ang lahat ng mga legal na papeles,
Susunod ako. Sumakay na ako sa sasakyan kung saan naghihintay ang mga bata. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan ko ang mga gusali ng Quezon City na unti-unting lumiliit sa aking paningin. Ang bawat gusali, bawat kalsada, ay may dalang alaala ng aking paghihirap. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay hindi na mga gapos. Sila ay mga aral na lamang. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong sakripisyo, kundi tungkol sa kung gaano mo kahalaga ang iyong sarili. At sa wakas, natutunan ko na iyon. Ang amoy ng sariwang tinapay na bagong hango mula sa pugon ay humahalimuyak sa hangin. Humahalo sa alat ng simoy ng dagat na nanggagaling sa malapit na baybayin ng Davao. 1 taon na ang nakalipas mula nang iwan ko ang nakakasakal na mundong aking kinalakihan sa Quezon City. Dito, ang bawat araw ay hindi sinusukat ng utang na loob o ng mapanghusgang tingin ng lipunan, kundi ng kapayapaan sa bawat paglubog ng araw. Tita Teresa, tignan niyo po ang ginawa namin! Sigaw ni Aya habang tumatakbo patungo sa akin. Bitbit ang isang tray ng mga pandesal na hugis bituin. Ang kanyang kapatid ay sumusunod sa kanya. May bakas ng harina sa kanyang muka. Mumiti ako at hinaplos ang kanilang mga buhok. Ang mga batang ito, na dati ay ginagamit na paint sa krimen, ay malaya na ngayon. Malaya silang maglaro, malayang magkamali, at malayang maging bata. Sila ang naging inspirasyon ko upang itayo ang Pan de Teresa. Isang panaderya na hindi naghahangad ng karanyaan, kundi nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na magsasaka at sa mga taong nangangailangan ng panibagong simula. Sa bawat piraso ng tinapay na ibinibigay namin sa mga nangangailangan, nararamdaman ko ang paghilom ng aking sariling mga sugat. Hindi ko na kailangang maging martyr para patunayan ang aking pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi pagpapakasakit. Ito ay pagbuo ng isang ligtas na lugar para sa iyong sarili at para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. May isang anino na dahan-dahang lumapit sa aking gilid. Si Rafael. Hindi na siya ang abogadong laging nakasuot ng formal na suit at may malamig na titig. Dala niya ang isang basket ng mga prutas mula sa kanilang taniman. Sabi ko sa'yo, susunod ako. Bulong niya habang nakatingin sa dagat. Tapos na ang lahat ng mga kaso sa Maynila? Tanong ko, habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng mainit na kape. Oo, ang pamilya mo ay nakaharap na sa katarungan na nararapat sa kanila. Si Gemma ay nagsisilbi ng kanyang sentensya at si Doña Imelda, ang kanyang pag-iisa, ang naging pinakamabigat niyang kaparusahan. Sagot niya ng may pagtanggap. At para sa aking ina, natagpuan ko na ang kapayapaan na hinahanap ko sa loob ng maraming taon. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lamang ang katahimikan sa pagitan namin dalawa na maging sapat. Hindi na namin kailangang pag-usapan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Minsan, kapag ako ay nag-iisa sa dalampasigan, tinitingnan ko ang malawak na dagat at naalala ang lahat ng sakit at pagtataksil na aking dinanas. Pero wala na ang pot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ibabalik ko sila sa aking buhay. Ito ay nangangahulugan na pinalaya ko na ang aking sarili mula sa bigat ng kanilang mga pagkakamali. Ang pinakamagandang ganti sa mga taong sumira sa iyong danggal ay ang mamuhay ng masaya, matagumpay, at malaya nang wala sila. Habang papalubog ang araw, ang langit ay nagkulay kahel at ginto. Tila isang pangakong magandang bukas. Ang Pan de Teresa ay hindi lamang isang tindahan ng tinapay. Ito ay isang saksi na kahit gaano man katindi ang bagyo, maaari ka pa ring bumangon at maging mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas malaya. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang matamis na simula. At sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang kagaanan. Ang kagaanan ng taong nakawala na sa tanikala ng maling obligasyon at natagpuan ang tunay na kahulugan ng sariling halaga. Ang bawat piraso ng tinapay na ating hinahati
ay may dalang kwento ng paghilom, at ang bawat mainit na kape na ating inilalapag sa hapag ay tanda na handa tayong harapin ang bukas ng may pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata ng buhay ni Teresa. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa hotel, kung saan sa gitna ng kadiliman at kahihiyan, pinili niyang tumayo ng tuwid sa halip na lumuhod sa harap ng mga taong pilit siyang nilalamon. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihang Pilipina, na minsan na ring nakaranas na ituring na palamute o kagamitan lamang sa sarili nilang tahanan. Isinulat ko ito ng may pag-iingat, dala ang pag-asang, ang bawat pahina ay magiging salamin ng inyong sariling lakas. Natanong ko lang, kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, pipiliin niyo rin bang bitawan ang lahat ng nakasanayan para sa inyong kapayapaan? O mananatili kayo sa gitna ng bagyo dahil sa takot na mawala ng pamilya? Saan niyo man ito napakinggan ngayon? Habang nagluluto? Nagpapahinga pagkatapos ng trabaho? O bago matulog? Sana ay naramdaman niyo ang yakap ng kwentong ito. Ibahagi niyo naman sa comment section kung ano ang inyong saloobin o kung may katulad ba kayong pinagdadaanan. Handa akong makinig dahil ang bawat kwento ay mahalaga. Huwag kalimutang mag-like at mag-share. Kung sa tingin niyo ay may kaibigan kayong nangangailangan ng paalalang sila, ay mahalaga. Nawa ay maging matamis at malaya ang inyong buhay. Tulad ng bagong hango na tinapay na walang halong pait ng nakaraan. Maging matatag kayo. Laging piliin ang sariling halaga at laging piliin ang kapayapaan. Ang Pan de Teresa, paghilom mula sa pait ng kahapon. Tất cả các nhân vật và tình huống trong chuyện đều là hư cấu, được sáng tạo nhằm mục đích giải trí và truyền tải thông điệp tích cực. Bản quyền câu chuyện thuộc về kênh Pinoy Love Stories.